Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS. Trending and Isang show. kwento, Iba't ibang anggulo dito sa Point of bawat pananagutan at itadala. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pilipinas, 8 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Dahil ang pamamahayag kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang DZRH Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo sina Henry Uri at Karen Oyong. Balansyadong balita. Pilipinas, araw na ng Huwebes. At 18 na sa buwan ng Hunyo, taon 2026 sa ulo ng mga balansyadong balita. United States at Iran lumagda na sa peace agreement. Pre-trial conference ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte nagsimula na. Napaulat na naglabas ng arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bongo, isinantabi ng NBI. Senado nag-aksaya ng halos 700 million pesos sa maikling liderato ni Cayetano ayon kay Senator Ping Lacson. Assistant coach ng Ateneo Blue Eagles nagsalaysay sa NBI tungkol sa pagkamatay ng kanilang 2 players. Pag-absuelto kay ES Recto o Executive Secretary Recto at sa dating PhilHealth President sa 60 billion pesos na fund transfer pinababawi sa Ombudsman. Defense Secretary Gilbert Teodoro kinasuhan sa piskalya dahil sa kanyang Maltese passport. San Juan City muling magtatakda ng basaan na zone para sa tradisyonal na Wata Wata Festival. At bangkay ng babae at lalaki natagpuan sa loob na nakaparadang sasakyan sa T-Plex. Magandang hapon Pilipinas, kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O. Miss Karen Oyong. At Henry Uri. Sa detalye ng mga balita, pumirma na ang Amerika at Iran sa kasunduan para wakasan ang sigalot sa gitnang silangan. Ito ay sa pamamagitan ng Memorandum of Understanding na nilagda ni US President Donald Trump sa ginanap na dinner kay French President Emmanuel Macron sa Palace of Versailles sa France. Nakakapaloob sa dokumento ang pagsangayon ng Iran na bawasan ang pagdevelop ng kanilang uranium program kapalit ng benepisyo para sa ekonomiya. Ang paglagda sa peace deal ay kinumpirma din ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Bakwel. Sa ilalim ng kasunduan, tiniyak ng Washington ang commitment na bawiin ang oil sanction sa Iran na lumilikha ng pinsala sa ekonomiya. Dahil sa naturang development kabilang sa positibong resulta ng inaasang pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Napagkasundoan ni na Pangulong Bongbong Marcos at Russian President Vladimir Putin na palawakin pa ang pagtutulungan sa kalakalan, enerhiya at seguridad sa pagkain ng Russia at Pilipinas. Sa bilateral meeting ng dalawang pinuno, binigyan diin ni Pangulong Marcos na mahalagang magkaroon ng regular na konsultasyon ang dalawang bansa para patuloy na matukoy ang mga sektor na dapat palakasin ang kooperasyon. Maging si President Putin ay naniniwala na marami pang pwedeng gawin para mapalawak ang kalakalan ng Pilipinas at Russia, lalo na sa mga produktong agrikultura at energy resources. Ito'y lalo't mayroon ng umiiral na cooperation mechanism sa Pilipinas at Russia, gaya ng Joint Russia-Philippines Commission on Trade and Economic Cooperation na maaring magsilbing daan para higit pang mapalawak ang ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa. Samantala, maaari manong makakuha ang Pilipinas sa Russian market ng mga turista kung madaragdagan naman ang biyahe ng mga eroplano patungo sa bansa. Ayon kay Philippine Ambassador to Russia, Igor Bailen, interesado ang mga Russian na bumisita sa Pilipinas.
Sabi ni Mylene, gusto ng mga ito ang mga isla at magagandang beach dahil malamig sa kanilang bansa. Sa katunayan, nung nakarang taon, anya ay nagsimula ng chartered flights ng Siberian Airline mula Russian Far East patungo sa Kalibo, Aklan. Sa ngayon ay naghihintay pa umano ng development mula sa Civil Aeronautics Board ng Pilipinas kaugnay ng aplikasyon ng Siberian Airline para direktang makabiyahe na sa Maynila at Cebu. Narito ang tinig ni Russia Igor Bailen. There is the Russian market to be tapped. They are interested and they have the resources because alam po natin na compared to other countries, ang Russians per capita, and this is based on statistics, mas malaki sila gumastos in terms of tourism. So iyan po yung dine-develop natin so that in terms of economic relationship, tourism is a very important part of the economic relationship and there is great potential. Samantala, inumpisahan na ng Senate Impeachment Court ang pre-trial conference bilang paghahanda sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa legal team ng pangalawang Pangulo at House Prosecution Panel. Itinakda ang pre-trial conference upang masiguro ang maayos na paglilitis bagong formal na pag-convene ng Senator Judges bilang impeachment court sa July 6. Hindi naman binuksan sa publiko at media ang naturang proceedings. Si VP Sara ay sasalang sa paglilitis dahil sa kasong paglabag sa saligang batas, graft and corruption, pagtataksil sa tiwala ng publiko, bribery at iba pang krimen. Samantala, sa iba pang mga balita ay sinantabi naman ng National Bureau of Investigation ang impormasyon na nagpalabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay Senator Bongo at sa dalawang dating opisyal ng Philippine National Police. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, walang natatanggap na namang official communication ng NBI mula sa ICC tungkol sa nasagap na impormasyon ni Davao City Congressman Pulong Duterte. Sinabi ng opisyal na hindi niya alam kung saan nakuha ng mambabatas ang nabanggit na report. Naon ang ibinunyag ni Congressman Pulong na batay umano sa kanyang highly reliable source. Pinaaresto na ng ICC si Go at dalawa pang dating opisyal ng PNP. Naon na rito ay siniwalat naman ni dating Senador Antonio Trillanes na isusunod ng ICC ng ipaaresto si Senator Go dahil naman sa kanyang naging papel sa war on drugs na itinanggi naman ng senador. Walang inilalabas na anumang kautusan ng liderato ng Philippine National Police sa mga police units kaugnay ng mga ulat tungkol sa umano'y bagong arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC. Nilinaw ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na wala pang natatanggap na official communication, dokumento o direktiba ang PNP mula sa alinmang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng tinatawag niyang mga haka-haka. Ito ay dahil pinalutang sa social media ni Davao City Representative Pulong Duterte na may inilabas umanong mandamiento de aresto ang ICC laban na kina Senator Bongo at dalawang hindi pinangalanang dating opisyal ng pulisya. Ayon kay Nartates, dahil walang official document, hindi pa rin kailangang i-monitor o mag-deploy ng tracker teams para sa sinumang individual. Sa unang text message ni DILG Secretary John Vic Remulla sa PNP Press Corps, sinabi niyang nakipag-ugnayan siya kay Justice Acting Secretary Frederick Vida. Pero binanggit umano nito sa kanya na wala pa silang kopya ng naturang warrant. 17 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sa iba pang balita, hindi dapat mabura ang pananagutan ng ilang senador na nadadawid sa flood control controversy dahil lang palit na ng liderato ng Senado. Ayon sa Makabayan Black, ang pagbabago ng pamumuno sa Senado ay hindi solusyon sa krisis ng korupsyon ng institusyon. Anila, ang pag-alis ng Cayetano Black ay nangangahulugan ng pagbabago lamang ng kapangyarihan tungo sa grupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Iginit ng Makabayan Black na hindi dapat off the hook sa flood control controversy ang sinumang senador na tumalon at naglipat bakod.
Binatikos ni Senator Ping Lacson ang liderato ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na nag-aksaya lamang ng buwis ng bayan sa kanyang ex o dating Twitter post. Sinabi ni Lacson na sa loob ng 28 araw na sumailalim ang Senado sa pamumuno ni Cayetano na sa mahigit kumulang 700 million pesos ang nasayang na pondo. Dahil sa loob lamang anya ng 28 days, puro kaguluhan ang nangyari. Gaya ng barilan na pagtakas ni Senator Bato de la Rosa mula sa arrest warrant ng ICC, session boycott, bigong destabilization plot at hindi otorisadong committee hearing na wala naman ni isang senador ang dumalo at nanguna. Ayon kay Lacson, ang kabuang halagang nasayang ay mula sa naging pahayag ni ngayon Senate President Win Gatchalian na nasa 25 million pesos ang gastos ng Senado kada sesyon. Samantala, humihiling naman ang grupo ng mga doktor at abogado sa Ombudsman na i-review ang unang desisyon na nag-aabsuelto kina dating Finance Secretary at ngayon Executive Secretary Ralph Recto at ex-PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. Sa 49 na pahinang musyong inhain sa Ombudsman ngayong araw, may masamang hangarin o in bad faith umano ang paglipat ng 60 billion na pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury. Humihirit ang grupo sa Ombudsman na buhayin muli ang mga kasong technical malversation, paglabag sa anti-graft law, blunder at grave misconduct na una nang ibinasura ng anti-graft body noong Hunyo 9. Ayon sa isa sa mga petitioner na si Attorney Rodel Taton, si E.S. Recto noong congressman pa ng Batangas ay kasama sa mga bumuo sa 2024 budget kung saan isiningit ang special provision sa General Appropriation Act o GAA. Narito ang tinig ni Attorney Taton. Ang tinitingnan namin dito ay ang sinasabi ng Office of the Ombudsman, and with all due respect, that hinahanapan ng intent, no? Ng intent, meaning to say na sa isang malprohibited na case, hahanapan po natin ng intent, which as we say, intent, motive, and all that, these are immaterial because the law says that this is prohibited. And in this particular case, there is the PhilHealth law, the Universal Healthcare law, and itong lahat ng ito ay nagsasabi na bawal ang paglipat ng pondo ng PhilHealth. Samantala, sumipot sa opisina ng National Bureau of Investigation ang assistant coach ng Ateneo de Manila University basketball team. Kasamang kanyang abogado, nagsumite ng salaysay si Sandro Soriano tungkol sa kontrobersyal na pagkalunod at pagkasawi ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Kasama ang pangalan ni Soriano sa 4 na iba pang miyembro ng coaching staff ng Ateneo Blue Eagles sa mga inisyo ng Department of Justice ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sina Baterbonia at Adili ay nalunod sa isang resort sa Dipakulaw, Aurora noong June 8 habang isinasagawa ang team building na pinangunahan ng nag-resign na coach na si Tab Baldwin. Samantala, muli namang magtatakda ng basaan zone ang pamahalaang syudad ng San Juan para sa traditional na Wata Wata Festival sa June 24. Ayon kay Mayor Francis Zamora, layunin ng hakbang na matiyak ang kaayusan sa selebrasyon ng pista ni San Juan de Bautista. Sinabi ng alkalde ng basaan ay papayagan lamang sa bahagi ng pinaglabanan ni street mula kanto ng N. Domingo hanggang Pig Guevara. Binigyang din ni Zamora na sakaling may magbasaan sa labas ng itinakdang lugar, ang mga irereklamo o lalabag ay papatawan ng 5,000 multa at maaaring makulong ng ilang araw. Ang pagtatakda ng Bazaan Zone ay pinatupad din sa nakalipas na selebrasyon ng Pista ni San Juan noong 2025. Kinasuhan ng ilang abogado at concerned citizens si Defense Secretary Gibo Teodoro kaugnay ng kanyang Maltese passport sa Pasay City Prosecutor's Office. Kabilang dito ang kasong perjury, falsification of public documents, grave dishonesty, grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service. Ang Attorney Russell Miraflor na siyang nanguna sa paghahain ng kaso, valid umano ang Maltese passport ni Teodoro hanggang December 2026 at nag-apply o nag-renew lamang ito ng Philippine passport
passport noong March 2017. Saad ni Miraflor, hindi ito political attack kundi panawagan sa inconsistency ng records ng kalihim at kung makitang may legal defects, dapat anya na kumilos ang kinauukulan. Idinin ng abogado na hindi dapat bigyan ng exemption ang sinuwang opisyal kung kinukwestiyon ang kanyang pagkamamamayan habang may hawak na pwesto sa gobyerno. Una nang nilinaw ng DND na matagal nang sinurrender ni Teodoro ang Maltese passport bago pa itong maghain ng Certificate of Candidacy noong 2021. 23 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, umarangkada na kaninang umaga ang sabayang National Earthquake Drill. Nilahungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan ang second quarter nationwide simultaneous earthquake drill. Sa pangunguna ng Office of the Civil Defense at NDRRMC, kasabay ding nag-duck cover and hold ang mga kawani ng NBI, NIA at iba't ibang eskwelahan at pribadong establishmento gaya ng isang mall sa Maynila. Nauna nang binigyang diin ni PBOX Director Teresito Bacolcol ang kahandaan at kahalagahan ng naturang earthquake drill kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Mahalaga na alam ng publiko kung anong nararapat gawin sa panahon ng sakuna sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila. Iniimbestigahan na ng Tarlac Provincial Police Office ang dalawang bangkay na natagpuan sa loob ng isang nakahintong sasakyan sa may kahabaan ng Tarlac Pangasinan-La Union Expressway o T-Plex. Batay sa ulat, nakita ang naturang sasakyan sa southbound segment ng T-Plex sa Barangay San Francisco sa bayan ng Victoria sa Tarlac. Tumanggi naman ang pulisya na magbigay ng iba pang detalye. Ngunit tiniyak na nagpapatuloy na ang malaliman nilang investigasyon hinggil dito. Gate ng mga otoridad, agad silang maglalabas ng update oras na magkaroon ng progress sa ginagawang pagsisiyasat at pinaalalahanan ng publiko na maniwala lamang sa mga opisyal na pahayag mula sa PNP at iba pang kaukulang ahensya. Samantala, umakyat na sa 78 ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ayon sa NDRRMC, pinakamarami rito ay mula sa Soc Sargent kung saan umabot sa 57 ang mga casualties. Samantala, nasa 1,339 naman ang bilang ng mga nasaktan habang 30 tao ang napaulat na nawawala. Umabot naman sa higit 357 na pamilya o katumbas ng 1.5 million individuals ang apektado ng lindol. Sa nabanggit na bilang, halos 22,000 ang mga individual na nanunuluyan pa rin sa mga evacuation center. Samantala, tinatayang aabot naman sa 1.29 billion pesos ang pinsalang iniwan ng lindol sa infrastruktura. Kasabay na pagsasagawa ng second quarter nationwide earthquake drill ay ang paglunsad ng Harmonized National Contingency Plan para sa naturang sakuna. Sa ilalim ng nasabing plano, sasaklolo ang mga kalapit na rehiyon sa Metro Manila, gitnang Luzon at Calabarzon dahil dito pinakaramdam ang posibleng The Big One. Nakafocus ang exercise sa kahandaan ng telecoms, coordination ng mga unit at command and control sa gitna ng kalamidad. Nilinaw naman ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol na walang kinalaman ng Cotabato Trench sa West Valley Fault, pero mahalaga pa rin maiparating sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng mga earthquake drills, lalo na't halos araw-araw ang mga pagyanig dito sa Pilipinas. Pakinggan at panuorin po natin si Director Bacolcol. It serves as another reminder that earthquakes can occur at any time. These events happen within only a few months of each other. They remind us that the Philippines remains one of the most seismically active countries in the world. Earthquakes do not occur according to our schedule. They do not wait for us to be ready. This is precisely why preparedness activities such as the National Simultaneous Earthquake Drill are conducted regularly. 27 minuto na makalipas ang alas 5 ng hapon. Sumayin nyo na mga balita sa Balansyado. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong. At Henry Uri. ang oras na yan